kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3.
Tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagsesit. RH. Bisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Luzon, Visayas, Mindanao ngayon ay huling araw na ho ng linggo ng unang buwan ng taong 2026. Bilis talaga ng panahon, ano ha? Kayo ho ba'y kasama ko dun sa hindi maumpi-umpisahan yung paliligo ngayong madaling araw? Akalain mo, Engineer Artie, ay apakalamig ng tubig kapag ka direktang galing doon sa gripo. Katulad din ho ba ninyo kung nagpainit pa ng pampaligo? Kalamig eh. Nitong nakalipas na araw nakapagtala ang Pag-asa, DOST, ng pinakamalamig na klimang naranasan. Sa Baguio pa lang 10 point something degrees Celsius ang temperaturang nararanasan ng ating mga kababayan. Kanina mula ho dun sa Central Luzon hanggang din sa may National Capital Region, ganun ho talaga yung lamig na naramdaman ng ating mga kababayan hanggang sa mga oras na ito. Of course, dito sa loob ng ating booth talagang thank you very much, birthday boy, Kuya Edniel Parosa. Ayan, birthday ho niya ngayon ika-26 na taong kaarawan ngayon, Kuya Edniel. 25 pala, sorry. Yun yung birthday ho niya ngayon. Napakalamig ho ng mga panahon. Yung mga tamad talagang maligo hindi na talaga maliligo kapag ganyan ang bubungad sa'yo sa paliligo mo So, kailangan talaga ikaw magpainit. Magpainit ng iyong paliligo. Ako po si Val Gonzales, samahan ho ninyo ako hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. At ngayon narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Taas sahod pangunahing alalahanin ng mga Pinoy ayon huyan sa Octa Survey. Mega Balita Linggo. Zaldico, hinamong humuwi kung nais tumestigo kay PBBM na may kinalaman sa impeachment. Mega Balita Linggo. Department of National Defense maring kinundina ang pay the price na komento ng China.
Mega Balita Linggo. Pulis Marikina sibak sa pwesto matapos mangharang ng truck ng bombero. Mega Balita Linggo. Navy at Philippine Coast Guard Mega Balita Linggo. Ngayon, Navy at Philippine Coast Guard tuloy sa search and rescue sa tumaob na cargo sa Scarborough. Mega Balita Linggo. 5 bangkay na pinaniniwalaang mula sa lumubog na MBCA Amihara na recover. Mega Balita Linggo. Mag-asawang senior citizen patay naman sa sunog sa Makati. Mega Balita Linggo. Top 6 most wanted na Korean national sa kasong rape timbog sa NAIA Terminal 1. Mega Balita Linggo. Malamig na temperatura at may nang pagulan asahan ngayong araw. Mega Balita Linggo. At higit pisong taas presyo sa petrolyo sa salubong sa susunod na linggo. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Pagpapataas ng sahod at kita ng mga manggagawa ang nangunguna ngayon sa top concern ng mga Pilipino. Base sa tugon ng masa survey ng Okta Research, 45% ng mga respondents ang nagsabing agarang dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang usapin sa sahod at sweldo. Sa iba't ibang rehiyon sa bansa, 47% ng mga respondents sa Balance Luzon at Visayas ang nagsabing pangunahing issue ang sahod, sinundan ng Mindanao na may 42% at ng National Capital Region na mayroong 41%. Ito ang pinakamataas na naitalang antas ng pag-aalala sa sahod mula pa noong Marso ng taong 2024. Bukod sa sahod, kabilang din sa mga tinuturing na agarang suliranin ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, access sa abot kayang pagkain gaya ng bigas, gulay at karne, paglaban sa katiwalian sa gobyerno at libreng dekalidad na edukasyon. Isinagawa ang survey mula Disyembre 3 hanggang 11 ng nakalipas na taon sa pamamagitan ng face-to-face survey sa 1,200 adult Filipinos sa buong bansa. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, kailangan daw umuwi muna ng bansa si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico kung nais niyang tumistigo sa impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang iginiit ni House Justice Committee Chairperson Gerbil Luistro kasunod ng pahayag ni former o ni dating Congressman Mike Defensor na gustong tumulong niko sa petisyong patalsikin si PBBM. Ayon kay Luistro, lahat ng ebidensyang sumusuporta sa impeachment complaints ay dapat panumpahan sa harap ng komite. Una nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na nasa isang gated subdivision si Ko sa Lisbon ng bansa-bansang Portugal. Nang tanongin naman kung paano nakakausap ni Defensor si Ko, sinabi nitong ilalahad niya ito sa iwalay na pagkakataon. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, marin namang kinundina ng kagawaran ng tanggulang pambansa ang pahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na maring pagbayaran ng ilang uniform personnel ang patuloy na paratang sa China. Kasunod pa rin ito ng umiinit na World War ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry at ilang mga opisyal ng Pilipinas dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni DND spokesperson, Assistant Secretary Arsenio Andulong, na hindi patitinag ang sandatahang lakas sa People's Republic of China maging sa kanilang mga representanteng bisita rito sa ating bansa.
Tunay umano ang banta ng China ng pagtatangka ng kanilang gobyernong guluhin ang naratibo para ibuli ang maliliit na mga bansa. Nanindigan ng DND na patuloy nitong ipagtatanggol ang West Philippine Sea maging sa harap ng tinatawag nitong malign influence ng China. Mega Balita Linggo. Tinanggal naman sa pwesto ang isang pulis Marikina matapos ang viral incident na ang pagharang nito sa truck ng bumbero. Sa opisyal na pahayag ni Police Colonel Jenny Texon, officer in charge ng Marikina Police, pansamantalang inilipat ng pwestong sangkot na pulis at itinalaga sa Station Headquarters Support Unit. Base sa inisyal na investigasyon, nagkaroon ng kalituhan kung titigil o magpapatuloy ang truck dahilan upang magpatuloy ang police vehicle. Kalaunan ay bigla umanong bumusina ang truck habang malapit sa police vehicle na ginagulat ng pulis at nauwi sa mainitang pagtatalo. Kinumpirma ng pulisya na nagkaroon na ng maayos na pagkakasundong pulis at ang may-ari ng fire volunteer vehicle. Samantala, pinagsusumiti pa rin ng written explanation ng pulis upang matukoy kung may sapat na batayan para sa posibleng kaso kahit pa may naabot ng amicable settlement. Yung mga piloto ho ng Manila Broadcasting Company, kapag ka ho merong hinahabol o bumbero, nandyan ho sa kalsada, meron hong pagpapakita ho ng respeto. Hindi ko sinasabing hindi ni respeto ng pulisya yung urgency ng trabahong dapat ay gagampanan o nakatakdang gampanan ng pagkakataon na yun ng bumbero. Pero iyan ho ay makikita. Wala na nga ho yung yung kapag ka may bumbero, yun hong marami hong sumusunod na ilang bumbero. Alam natin lahat yan kahit dun sa mga malilit na kalsada, lalo na dun sa mga major thoroughfares, ay talagang yan ho'y pinagbibigyan ho na makalusot. Ang nakikita ho dati lagi yung kapag yung bumbero ay sumibat na at napagbigyan ng mga motorista na nandyan sa kasama niyang bumibiyahe, meron hong mga sumusunod ho dyan. Karimihang mga sumusunod ho dyan ay yun pong yung mga nakamotorsiklo. Maliliit na nga, sila pa yung mga nakasunod. Wala na hong masyado hong ganun ngayon na sinasamantala yung pagkakataon kasi meron hong karapatan ng mga bumbero na mag-counterflow dahil doon ho sa bigat ng tungkuling gagampanan ho nila sa tuwing mayroong bumbero. So, meron hong sunog at magre-responde ang mga bumbero. Hindi ho nating sinasabing nalabag ng pulis ho yun. Meron naman hong investigasyon at magandang ginawa ng Marikina Police Station. Ayun ho agarang pagsibak sa pwesto ng pulis na nasangkot. At yung binabanggit ko ay viral ho sa social media at ang paraan ho ng pagpapaliwanag ng PNP, particular na ang Marikina City Police Station, ay dinandin ho sa social media. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, pinadala na ng Philippine Navy ang flagship warship nitong BRPO Rizal para magsagawa ng search and rescue kasunod ng pagtaob ng isang Singaporean flag cargo vessel sa West Philippine Sea. Ayon sa Naval Defense Command, nagtungo ang guided missile frigates sa 55 nautical miles hilagang kanluran ng Baho de Masinloc matapos ang insidente nitong Enero 23. Batay sa mga report, 14 sa 21 crew ng MV Dibon Bay na pawang mga Pinoy ay nasa stable ng kondisyon pero 2 naman ang napaulat na patay. Sabi ng hukbong dagat, nakag-deploy rin ng iba pang mga asset ang ibang ahensya ng pamahalaan para malocate ang nawawala pang mga crew members. Mega Balita Linggo.
26 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita, ko po si Val Gonzales. Pinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa 4 na nawawalang Pilipinong crew ng MV Dibon Bay. Ayon sa PCG, nagsagawa ng radio communications ang BRP Teresa Magbanwa sa mga dumaraang barko sa bahagi ng karagatan na may layong 141 nautical miles. Hilagang kanluran ng Tambobong sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa PCG, bahagi ito ng patuloy na operasyon upang humingi ng tulong at impormasyon mula sa mga dumaraang mga barko sa nabanggit na lugar. Nagsagawa na rin ng aerial search ng isang PCG Islander aircraft na layong makita ang mas malawak na bahagi ng karagatan at matukoy ang posibleng lokasyon ng mga nawawalang mga crew. Maguginitang iniulat ng Chinese Embassy sa Manila na 2 Pinoy seafarer ang nasawi matapos tumaob ang isang Singaporean flag cargo vessel malapit sa Scarborough Shoal. Mega Balita Linggo. Natagpuan naman ang 5 katawan na pinaniniwalaan na mula sa lumubog na MBCA Amihara sa katubigan ng Davao Occidental. 4 sa mga bangkayang nakita sa Coast Guard Auxiliaries. Habang ang isa naman ay natagpuan ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng air surveillance sa Davao Gulf. Una nang napaulat na nawawala ang MBCA Amihara noong Lunes, lula ng 16 na katao nang pataubin ito ng malakas na alon. Matatandang noong araw ng Martes, nasagip ang 4 na tripulante na nanghihina sa kalagitnaan ng dagat sa ikinasang search and rescue operation. Nagsanib pwersa ng PCG at Philippine Navy para hanapin pa ang ibang mga biktimang nawawala. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, patay naman ang mag-asawang senior citizen sa malaking sunog na sumiktab sa Makati City. 6 na katao ang bagyang nasugatan ng sunog nang sila'y lumilikas mula sa kanilang nasusunog na bahay. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay Tijeros bago mag-alas 2 ng madaling araw ng Biyernes. At agad itinaas sa 3 alarma dakong alas 2:35 ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, na pula ang sunog alas 6:40 ng umaga na ng araw ng Sabado matapos ang humigit kumulang 4 na oras. Nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang tunay na sanhi ng malaking sunog sa lungsod ng Makati. Habang nananawagan naman ng tulong mga opisyal ng barangay Tijero sa publiko para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Mega Balita Linggo. Eksakto alas 6:30 na ho ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tunik-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon.
ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Balita Linggo. Ay, tuloy-tuloy ho ang ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Ngayon ay 25 na ng buwan ng Enero, taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. At sa ating mga balita, nilabag ng Office of the House Secretary General ang konstitusyon ng bansa dahil sa hindi pagtanggap nito ng impeachment complaints. Ito ang naging pahayag ni Caloocan City 2nd District Representative Egay Erice sa panayam ng programang Special on Saturday kaugnay ng hindi tinanggap na mga impeachment complaints kamakailan. Ayon kay Erice, walang opisina ng Kamara sa ilalim ng ating konstitusyon ang may kapangyarihang magpigil o hindi tumanggap ng impeachment complaints mula sa ating mga kababayan. Nakakagalit pa mano na naging dahilan pa ang pag-alis ng bansa ni House Secretary General Cheloy Garafil kaya tinanggihan ng kanyang opisina ang pagtanggap ng reklamo. Pero hindi na pwede tumanggap yung tanggapan. Hindi pwedeng tumigil ang proseso ng konstitusyon dahil may biyahe ang isang opisyal. Hindi pwedeng ma-freeze ang impeachment dahil wala si Secretary General Garafil. Ang tungkulin ng Office of the Secretary General na tumanggap ng impeachment complaint ay ministerial. Walang discretion, walang screening, walang ayaw namin na tumanggap. Dapat tanggapin mo, period. Mega Balita Linggo. Eto bad news naman sa mga motorista. Asahan na ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang posibleng pagtaas sa gasolina habang 1.20 hanggang 1.40 naman kada litro sa diesel. Posible namang maglaro sa 60 sentimo hanggang 80 sentimo ang taas ng presyo ng kada litro ng kerosene. Sa Lunes malalaman ang final oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis tuwing araw ng Martes. Mega Balita Linggo. Mari namang makasuhang muli at ma-extradite pabalik sa bansa ang Russian vlogger na si Vitaly Dorobetsky. Yan ang inilutang ng Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Kasunod ng expose ng dayuhan sa naranasang pagkakapiit sa bilangguan ng Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na pwede ulit habulin ng parusa si Vitaly kung naging kasangkapan siya sa korupsyon sa kulungan. Reaksyon ito ng kalihim ng ibunyag ni Vitaly na nagbayad siya ng jail officer para magkaroon ng cellphone at makapag-vlog kahit nakakulong dahil sa harassment ng mga lokal. Hinuli ang foreigner noong Abril 2025 at naipadeport nito lamang Enero 17. Samantala, naglunsad na ng investigasyon ng Immigration Bureau sa kung paano nagkaroon ng access sa gadget itong si Vitaly sa detention. Itong dayuhan po nga rin na nambastuso rito sa ating bansa. Ngayon umaani pa ho ng kwan pumapalakpak pa ang tenga dahil umaani ho siya ng maraming mga views. Marami ho kasing followers ho itong si Vitaly Dorobetsky na to. May 7.5 million ho yata kung ako hindi nagkakamali. Ngayon ginagamit ho niya na content yung ating bansa matapos ho siyang mapabalik kung saan mang bansa ho ito, taga roon. Russian. Itong Russian na ito. Kulang na lang ho magsumbong sa mga alien tong... Buti na lang nung iharap sa press ko na napigilan ko ang sarili ko. Ang dami hong tinarantado dito sa ating bansa. Nitong mokong na to. Ang dami hong mga pinaglululoko. Pati yung gwardya, pinagmukhang tangengot. Itong Russian vlogger na to. Ngayon tayo ho yung major content niya.
May interview pa nga ho siya sa telebisyon sa ibang bansa. Kung ano-ano ho yung pinagsasasabi. Wala na ho sa katinoan ho yung mga pinagsasabi ho niya. Sabi ko nga, kulang na lang ho magsumbong sa alien. Lalo pa ngayon. Lalo tumataas yung views nito dahil dito sa ating bansa ginagawa pa siyang balita. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, dahil labis-labis naman ang sakripisyo ng pamilya at mga kaanak na nagbabantay sa mga pasyente. Dapat din tawalagan ang kanilang kapakanan habang nagsisilbing watcher sa mga ospital. Ito ang muling isinulong ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senador Bongo kasunod ng mga naitatalang pagkakasakit ngayong panahon ng taglamig. Ayon sa senador, asawa man, anak, pamangkin na apo, may mga miyembro ng pamilya na handang magsakripisyo para sa kanilang mga may sakit. Sa isang simpleng paraan ani ito ng pagkilala ay kung magkakaroon ng halfway house o lugar kung saan pwedeng magpahinga ang mga patient watchers. Dagdag pa ni Senador Go, malaki ang ginagampanan ng mga watchers para sa recovery ng mga pasyente kahit hindi na sana kung saan-saan lamang sila humihiga at nagpapahinga tulad ng bangketa o kaya sahig ng ospital. Ilang mga halfway house o watchers hall na rin ang naitatag sa bansa, kabilang na ang malapit sa Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila at Southern Philippines Medical Center sa lungsod ng Davao. Meron akong isang naalalang kaso dyan ho sa East Avenue Medical Center. Yun hong bantay na taga Laguna or Cavite kung di ako nagkakamali, dyan sa south ng Metro Manila. Yung hong bantay, dahil kapatid ho niya yung binabantayan niya, abay, napariwara. Ina-interview ho yan ng DCRH Operation Tulong at ako ho yung nag-interview ho niya. Napariwara ho siya. Paano ko ba magandang sabihin? Siya ho'y yung buhay niya nalagay ho sa langanin, lalaki ho ito. Napagsamantalahan yung kanyang pangangailangan dahil siya lang ho yung nagbabantay. Labas-labas, pasok siya ron, lalabas. May mga pagbabawal ho kasi sa mga bantay. Hanggang sa kung saan ho siya napunta. Naging content pa nga ho yan ng award-winning na programa ni na Kuya Edniel at Miss Giselle. Tuwing araw ng linggo. Ayun, mamaya uulitin na naman yun. Ano nga ba yung programa mo, Kuya Angel? Kuya Edniel? Ninyo ni Ate Giselle? Naging topic pa ho yun. Ganon ho yung nararanasan ho ng mga pasyente. Ng mga bantay ho ng mga pasyente. Kaya napakaganda ho na rin sinusulong na ito ng chairman ng Senate Committee o Vice Chairman ng Senate Committee, Senator Bongo, na bigyan ng housing kung saan sila pansamantalang titira yung mga nagbabantay ho sa mga pasyente. Mega Balita Linggo. Ayun, DCRH Pinoy Stories. DCRH Stories. Ayun, yung programa tuwing araw ho ng linggo. Na-feature yun yung kasaysayan sa buhay ho nung isang bantay ng pasyente na napariwara medyo napunta ron sa napagsamantalahan yung pisikal niyang pangangatawan. Mega Balita Linggo. 15 minuto na lamang ho nalalabi bago ikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kala Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kala Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Norte pangbigyang danang 208 founding anniversary ng probinsya. Ngayon din sa Binyan City sa February 3 para sa 81st Liberation Day. At ang panghuli gugunitain din ang pagkakatatag ng buong town o ng buog town sa Zamboanga, Sibugay at Sarat, Ilocos Norte na parehong idiniklarang non-working holiday. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, 6 na mga universidad sa bansa ang pasok sa 2026 Times Higher Education World University Ranking by Subject. Na mayagpag sa naturang ranking ang University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, Mapua, University of Santo Tomas at Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Sa mga nabanggit na pamantasan, UP ang may pinakamaraming nakuhang ranking matapos itong mapabilang sa 10 sa 11 subject areas kung saan Education Studies at Medical and Health ang may pinakamataas nitong performance. Sumunod naman ang De La Salle na pasok sa 4 na fields kabilang ang Arts and Humanities, Education Studies, Engineering, Psychology at Social Sciences, habang na-feature naman sa 4 na subject areas ang Ateneo. Samantala wala namang universidad sa Pilipinas ang napabilang sa ranking na subject o na ranking sa subject na law ngayong taon. Mega Balita Linggo.
Samantala, nasawi naman ang isang grade 6 student matapos malunod sa Dumakaa River sa Lucena City, Quezon Province. Ayon sa Quezon Police, kinilalang biktima na si Kensin, mag-aaral mula sa West 3 Elementary School. Batay sa investigasyon, nagkayayaan ang magkakaklase na maligo sa ilog nang biglang mawala sa kanilang paningin si Kensin habang ito'y nagsiswimming. Iniulat ng kapwa estudyante ng biktima ang insidente sa kanilang guro at agad na nagkasa ng search and rescue operation sa lugar. Doon nila natagpuang palutang-lutang ang biktima at sinubukan pa nilang dalhin sa ospital pero diniklara na itong dead on arrival. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang balita, umaasa naman si Senate Committee on Sport Chairman Senador Bongo na lalong lalakas ang fighting chance ng ating mga atletang Pilipino. Ito'y kasunod ng utos ng Korte Suprema sa Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation na i-remit ang bahagi ng kita nito sa mga atletang Pinoy. Itong nakarang buwan ay naglabas ang Supreme Court ng final decision na nag-uutos sa PCSO na ilaan ang 30% na kita sa sweepstakes at lotto draw sa Philippine Sports Commission. Obligado naman ang PAGCOR na mag-remit sa PSC ng 5% ng kanilang annual gross income. Alinsunod dito sa Republic Act 6874 na naglalayong mapalakas ang grassroots sports program, serbisyo at insentibo ng manlalaro at coaches at sa mga modernisa na mga o pagmo-modernize na mga training and sports facilities para sa paghubog ng world-class athletes. Dahil dito ay muling hinimok ni Senador Gong manaturang ahensya na gampanan at ipatupad ang kautusan ng Korte Suprema. Gamitin aniya ng wastong nakalaang pondo dahil pera ito ng taong bayan at malaki ang may tutulong sa pagsasanay ng mga atleta lalo na sa iba't ibang mga komunidad. Naniniwalang mambabatas na kung nagtutulungan na mapondohan ng mga government financial institutions tulad ng PAGCOR at PCSO ang sports at mga atleta ay kayang-kaya nating humakot ng mas marami pang medalya sa mga international competitions. Mega Balita Linggo. 2 minuto bago mag-ikapito ng umaga, arestado naman ang isang construction worker sa Camarines Sur dahil sa manoy pagpatay sa kanyang dating live-in partner. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Aleli Bukaw ng Police Chief ng Lipa City, sumuko ang 37 anyos na suspect na nagawa ang krimen dahil sa matinding selos. Sa salaysay ng suspect, sinakal niya ang biktima, tiniulat na sinapian daw siya ng masamang espiritu. Natagpuan ang katawan ng suspect sa madamong bahagi sa barangay Siko sa Lipa, ilang araw matapos siyang i-report ng kaanak nito na siya'y nawawala. Nahaharap naman ang suspect sa kasong pagpatay. Mega Balita Linggo. Arestado naman ang isang Korean national sa kasong rape sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Kinilalang suspect na si Kim Baek, 48 anyos at kabilang sa top most wanted person sa district level ng lungsod ng Maynila. Naaresto si Baek kahapon na madaling araw ng mga tauhan ng Women and Children's Concerns Section at sa tulong na rin ng PNP Aviation Security Group. Inihain sa kanyang warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 19 ng Maynila kaugnay ng kanyang kaso. Nasa kustodiya na ngayon ng WCCS ang suspect at naharap ito sa article o paglabag sa article 266-A ng Revised Penal Code at walang inirekomendang piyansa. Mega Balita Linggo. Yan ho ang kabuuan ng isang oras nating balita at talakayan ngayong araw ng linggo. Huling linggo ng buwan ng Enero, taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Good morning kay Mayor Zenny Mendoza. At ang tabayanan, si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Maynila
Ito ang Pilipinas, oras sa buong Pilipinas. 1 minuto na ho makalipas ang 7 ng umaga.